Okay, so break muna tayo sa mga cake orders natin na sinishare. Ang gusto ko naman i-share ngayon ang ating munting tahanan. So welcome to Nai Cavite! Very soon, taga Cavite na kami! Hindi ko akalain talaga na sa Cavite kami mapapadpad talaga. Akala ko doon pa rin kami sa Marikina. So itong gusto ko to i-share magmula sa pagkuha namin nito, sa mga mai-experience namin sa mga susunod na kabanata. So gusto ko to i-share para sa mga nagpaplano kumuha ng mga ganitong bahay, tapos ano yung mga dapat o kaya hindi dapat, ayan. So nung last year, medyo malungkot lang ako noon kasi parang na-boring na ako sa buhay ko ng mga araw na yun. Tapos, kwento lang ako, story time lang muna tayo. Tapos, ngayon, nung naboring ako sa buhay ko na yon, nagpunta ako dito sa Cavite kasi nirecommend ito sa akin. Una, yung kababata ko. Ang kaso, yung mga binibigay sa akin, yung pinapakita sa akin nung agent niya, nakamag-anak niya, yung talagang magka-cash out ka ng pagkalaki-laki na nasa 1 to 200,000. Syempre sa akin, ayoko na ganun. Ayoko mag-cash out. So sabi ko, ang gusto ko yung mga true pag-ibig na monthly na parang dati kasi 'di ba nagre-renta ako. So para lang rin ako nagre-rent. Pero sure naman kami na after ilang taon mapupunta na sa amin. So yun. Ngayon, syempre pagka-uwi ko, wala lang, nagpray lang ako. Sabi ko, kung para sa akin to, para sa amin to. Tapos ayun nga, syempre pag nagpe-pray ka, pinapasukan ka talaga ni Lord ng mga ideas. Yan siya. So naisip ko si Jella, yung partner ng kuya ko. Dahil si Jella ang unang kumuha ng ganito. So eto nga. So in-recommend niya ako sa agent nila. Then ang una kong kinukuha, yung katulad sa kanila. Ayun kasi yung parang feeling ko mas affordable. Pero hindi siya available. So baka siguro para sa amin ito. So binigay niya sa amin itong duplex. Ano ba tawag dito? Duplex style? Tama ba to? So yung mga dalawa-dalawa lang sila. So ayan, kinakabahan pa ako niyan kasi hindi nga ako kumuha ng color. Sabi ko, sana hindi sa akin yung color orange. Please. Sana pink o kaya yung parang medyo green naman. Ayun. So, nandyan ako sa color purple. Violet pala yan. Ayan. Dumiretso pa kami. Tapos turnover days to. So, chinecheck ko nun, ayun yung gate. Chinecheck ko yun, sabi ko, parang feeling ko, lot corner yung kinuha ko sa agent, So, dapat expected ko sabi ko. So, ngayon, yung pala, si Popsicle pala ang pumili. Yun, kasi nga, yung agent, ang nirecommend niya, doon pa sa gate 2. Sa gate 2 po, yung gate 2, medyo malayo nga. So, sabi ni Popsicle, ang layo naman nung napili mo, ganito, ganyan. Syempre wala, hindi talaga ako magaling sa ganyan. Hindi ako mabusisi, hindi ako ma-zoom in, zoom out, hindi ako maganon. Buti naman, si Popsicle, skills niya yun, mabusisi yan. Talagang sa isang picture, talagang i-zoom in, zoom out niya yan. Ayan, so siya pumili niyan. Pinili niya yung katabi nga ng corner kasi wala pa may-ari. May-ari na kasi nung lot corner. Yun. So, siguro, in general to, na siguro pag lot corner, mas mataas ang monthly. Tapos, feeling ko kahit pag malapit sa gate. Kasi yung mga bandang dulo, parang ang monthly nila nasa ilan ba? 1, 2, 3, 4. Nasa 4 digits. So, parang lahat, malapit lang sa gate, tapos lot corner, nasa 5 digits ang monthly nila. So, ayun lang feeling ko Correct me if I'm wrong. Ayan, so, yan nga. Ayan, malapit kami sa gate 1, sa basketball court, sa multipurpose, sa tangke. So, ayan, diyan kami malapit. Parang pakatong blocks, I think.
Ayan, so yan, kudos kay Popsicle kasi kung hindi siya pumili niyan, baka wala. Hindi ko alam kung saan kami banda. Hindi ko kasi naisip, hindi ako prepared sa ganyan. So talagang tandem talaga siguro kami talaga niyan. So ayan ang aming house. Up and down na merong car park. So, ayan, yung turnover naman to, first turnover namin. Yung pagka-check ko dyan, yan, sira pa yung tubo niya. Tapos, may crack pa yung wall niya. Tapos, yung flooring niya, may parang nag-crack rin or butas. So, yung pagkasabi sa akin ng engineer, hindi daw pala kasama yung bahay sa turnover. Pero kasi sabi ko, paano reschedule ko lang yung yung turnover ko kasi nag-alumni nga ako kaya nireschedule. So sabi niya, siguro kasi baka ibang reason, baka kumpleto na po kayo sa requirements kaya sinama na rin kayo sa turnover. Sabi niya, pero ma'am hindi pa po kasi kaya medyo may mga kailangan pang i-finish. Ayun, finish naman nila. Pagka dating namin, ng pangalawang dating namin, okay na siya. Ayan yung sinasabi ko. Yan, napanaginipan ko yan. Promise. Yan. Yung mahabang window ba ang tawag dyan? Panaginipan ko yan ng kabataan ko. Ewan ko ba kung ano ibig sabihin nun. Pero yes, sa panaginipan ko talaga siya. Walang halong biro. Pati yung mangga na yan. Totoo. Ayan yung nasisilayan na mango tree. Kasama yan sa panaginip ko. 3 yung panaginip ko ng mga kabataan ako na hindi ko pa makalimutan hanggang ngayon. I-share ko soon pag na-achieve ko siya. Pero ito yung una. Yan. So, yeah. Ayan, ang gusto ko kasi sa isang bahay, pinapasukan ng liwanag at saka maraming talaga. Maliwanag siya, ayoko na madilim. Gusto ko na maraming bintana. Ewan ko, nakakatuwa lang kasi yun. Ayun na siya. Problema na lang namin ito, paano namin pawagandahin kasi hindi talaga ako magaling sa ganito. Promise, kailangan ko ng kasama yan kaya sinama ko ang mama ko. Tatanong ko sa nanay ko, sa kuya ko. Ayan yung park niya. So, anong tinuturo ko dyan? Anong pinaglalaban ko dyan? Aywan ko. Siguro, ayun yung park namin. So, yan. So, pero syempre, marami pa yung dapat. Step by step yan. And then, sa mga balak na magkukuha nito, ang advice ko lang, kumuha na kayo. Hindi kasi nag-isip ako niyan. Ilang buwan ko siya pinag-isipan bago ako nagdesisyon na kumuha. Ang pinakakwento talaga nito, walang nakaalam talaga nitong pagkuha ko na to. Even Popsicle. Nagulat na lang si Popsicle. Pag uwi ko ng bahay, sinabi ko kumuha na ako ng bahay namin. So, ayun na yun. So, wala nang wala nang atrasan. Kasi iniisip ko, ang bahay, ang bilis tumaas. So, nakita ko kasi nung kumuha to yung dalawa kong, si kuya ko at ang kanyang partner. So, nung kinuha nila yung bahay nila, parang magkano lang. Tapos, nung binigay na sa akin ng agent, yung amount ng bahay nila, tumaas. So, sabi ko, baka mamaya pag desidido na kayo, nakukuha, mataas na siya. Kaya para sa akin, kung nagbabalak kayo, kumuha na kayo. Kasi kung medyo kayang-kaya pa ng budget, yes. Tsaka, ang bilis talaga ng taas. Ang bilis ng taas ng bahay. Talaga, at tsaka, ang daming walang may bahay. 'Di ba? So, ayun ang advice ko, pero nasa sa inyo yun. So, eto pa lang yan, bago. Ang dami. Probinsya vibes to, promise. Sa mga gusto ng peaceful, at tsaka, peaceful na lugar, punta kayo dyan sa Naik para magkita-kita tayo. Hindi, yan. Pero yes, after naisip ko kasi to, kaya sabi nga ni Popsicle, ang dami naman, pwede naman sa Camellia, sa Las Piñas meron, sabi niya. Tapos, basta maraming lugar. Sabi ko kasi, eto naman, magde-develop to, after ilang taon, develop na to agad. Para lang rin to ng part ng mga Cavite, diba? Na nagsimula sa probinsya vibes, tapos hanggang sa na-develop, dumami ang mga tao. At saka ang good thing dito yung mga kapitbahay ko dito, taga-south, ang daming taga-Las Piñas talaga dyan, promise. Tapos, mga taga-north din, baka may taga-Iso, in short, taga-Manila. Yung mga kapitbahay ko. So, yeah. I-share ko dito yung mga yung mga Jordy natin dito sa Cavite ko. Anong meron dito.
Okay ba tumira dito? Nakakatakot ba? Yan o. Ito sa, sa lugar to nila kuya. Yan, sa kanila yan. Parang hinahatid niya na kami na madaling araw. Kasi ang travel time dito is pag-commute nasa 3 hours eh. Para sa akin sa Las Piñas. So yan. Yun lang muna. Update tayo sa ating bahay soon. Pero yeah, let's hope and pray na makaya namin. At medyo stress na. Okay, bye-bye!